Ha? So meron pong 5 habits yung mga successful people ano, yung, 'tong habit po na 'to, lahat po ng, or karamihan po ng mga successful na tao, ito po yung ginagawa nila bago po mag 8:00 ng umaga or kahit po sa the entirety po nung isang araw ano. Pero usually ito po sa umaga ginagawa 'no. Ito po, pina-practice ko na rin 'no, yung, 5 habits of successful people. Sino ba mga successful people ang gumagawa nito 'no? Ito po ay, actually meron na pong tinatawag na 5 AM club, eh, 'no, sa US 'no, sila Jennifer Aniston, Lady Gaga 'no, yung mga gumagawa nito. Ano ba 'tong 5 habits of successful people? Okay, number 1. 'no, number 1 po, pray and meditate 'no. Pray, ito po, paggising niyo pa lang sa umaga, pinakamaganda po magdasal po kayo 'no, pray. Praying is talking to God, 'di ba? Pasalamat tayo sa kanya, humingi tayo ng wisdom, humingi tayo ng blessing 'no, and siyempre, ilagay natin sa kamay ni Lord yung ating buong araw 'no, na sana tayo ingatan, tama? So pray po, praying is talking to God, meditate is listening to God. So, yung Panginoon po nakikipag-usap din po sa atin 'yan, 'di ba? So, we have to meditate. Ano ba ibig sabihin ng meditate? Yung ano lang po tayo, let's stop 'no, close our eyes and listen 'no? Kasi ang Panginoon po nakikipag-usap po 'yan sa atin. Even if you ask yung mga pastors 'no, o yung kahit po nasa Bible nakikipag-usap sa atin si Lord, 'di ba, kay Moses nakikipag-usap siya. So, yeah, 'yan po yung ating pinakamagandang gawin, paggising na paggising pa lang sa umaga, yung pray and meditate 'no, kahit mga 5 to 10 minutes lang paggising niyo. Ako po kanina paggising ko 'no, kasi siyempre madaling araw ano, 4:00 ng madaling araw, nagpapasalamat na ako. Number 1 siyempre imagine na maraming tao po hindi na nagigising, 'di ba? Or maraming tao po nasa gitna ng giyera, hindi na nakakatulog, hindi nila alam kung anong mangyayari. While we are so blessed 'no, tayo po ay, nasa nasa magandang sitwasyon at, iniingatan po ng Panginoon. So, pagpasalamat po natin 'yun. And then mga 5 minutes 'no, let's just, stop and, let's think and, anuhin lang po natin, pakiramdaman natin po yung Panginoon, alright? Kasi nagsasalita din po siya, meron din siyang mga gustong sabihin para sa'tin, okey? So, 'yan po yung number 1 na na habit ng isang successful na tao, yung pong nagdadasal siya at nakikinig po siya sa Panginoon, okey? Number 2, ayan po. Number 2, read 'no or watch 'no, mga ang mga ano po yung mga panonoorin, yung pong mga motivational books 'no, para po kayo matuto. Read and learn 'no, yun po yun 'no. Kailangan pong, nagbabasa tayo para po tayo ay may matutunan. 'Di ba meron po tayong, madagdagan ang ating kaalaman. Kung hindi man tayo makapagbasa, tayo po ay manood. Napakarami pong mga learnings 'no sa YouTube 'no, kina MJ Lopez, Jim Rohn 'no, yung mga leadership, mga personal development 'no. Kung hindi naman kayo makapanood puwede po kayong, magbasa. 'Di ba? Puwede po kayong, mga Wikipedia na wag na po tayong magbasa ng mga ano 'no, yung Bible mismo puwede nating basahin 'no, napakarami tayo pong matututunan 'no, sa Bible. Kasi yung Bible po pala, ngayon ko lang din nalaman po 'no, na it's actually a reflection of life 'no. Reflection of life po 'yan na kahit po 'yan ay naisulat 'no, libong taon na noon, puwede pa rin pong mai-apply sa buhay natin ngayon. Yung pong, yung pong, yung tawag dito, yung pong,
mga sinasabi sa Bible. So, magbasa po tayo, wag po tayo magbabasa ng mga ano, mga tiktik, yung mga dyaryo po ng mga puro patayan, hangga't maaari po iwasan na po natin 'yan kasi karamihan po ng nababasa natin diyan negatibo, 'no? Yung mga patayan, nakawan, 'di ba? 'No, wag na po, puwede po siguro pakonti-konti lang 'no, yung pang mga interest kasi ako sinusubaybayan ko yung hindi naman sinusubaybayan kundi pagka may nakikita akong article about, Russia and Ukraine binabasa ko po 'no. Yun po yung mga binabasa ko at saka siyempre yung balita about sa West Philippine Sea, yung mga nangyayari diyan. Pero yung pong mga patayan, yung pong mga nakawan, yung pong mga hindi ko na po binabasa sila 'no, hindi ko na po binabasa. Ano po yung binabasa ko, ang mga binabasa ko po talaga mga mga learnings 'no, na puwede kong ibahagi sa inyo yung mga nire-research ko. Katulad kahapon po yung yung parable of the sower, puwede pala yun ikabit sa law of average. Yung law of average po, yan po ay ituturo ko po sa inyo. Probably by Saturday 'no. Ano po yung law of average, na puwedeng i-apply natin dito sa ginagawa nating business. So, yun po yung ginagawa ko, nagre-research lang, nagbabasa, Wikipedia 'no. Kung di man yun nanonood po ako ng mga personal development, motivational na ano na clips 'no sa YouTube. 'No, kina MJ Lopez, ito po 'yun, yung mga positibo po yung mga binabasa ko at pinanonood. So, bakit po natin gawin, mga 20 minutes lang po 'yan paggising natin mag-play 'yan kasi ito gabi, 'di ba? Gabi ngayon, eh. Pero tama po yung ginagawa niyo kung uma-attend kayo ng 5 AM mentoring program kay Chris 'no, may morning devotion, 'yun isa po 'yun sa magandang, ginagawa niyo 'no, na 5 AM nakikinig na kayo ng morning devotion and then puro positive na yung kasama niyo, napakaganda po nun 'no. Isang magandang habit na alam natin na papunta na or tinatahak niyo na yung landas tungo sa success. Okey, puwede niyo pang dagdagan yun ng personal learning. Puwede niyo nga kahit mga 20 minutes lang magbasa kayo. Hindi naman kailangan tapusin niyo yung buong libro, hindi naman kailangan tapusin niyo yung buong article. 'No, manood kayo yung mga tipong 15 minutes lang na ano, na mga clip 'no, ng mga personal development para po hindi lang kay Coach Jay at kay Coach Chris kayo natututo kundi sa ibang mga mga motivational speaker din or personal development coach din po. Alright? Yan po yung pangalawa, pray, number one, pangalawa, read or watch po 'no. And then listen to audio motivations and inspirations 'no. So, puwede rin po kayong makinig. Again, tama po yung ginagawa niyo, yung morning mentoring kung busy kayo, hindi kayo makaano sa Zoom, nakikinig lang po kayo 'no ng kay Chris Tolentino. So, yun na po yun 'no, isa na yan sa puwede niyong gawin or marami pa namang option din like marami kasi ngayon sa Spotify 'no, na ta-type niyo lang kung sino yung gusto niyong, motivational speaker 'no, at mapapakinggan niyo na, mamimili na kayo ng mga podcast niya. Yan po yung ginagawa ko rin 'no, habang ako'y, papasok sa trabaho 'no, 30 minutes kasi yung biyahe ko, nakikinig po ako sa mga motivation and inspirations po 'no, para po ang pumapasok sa katawan ko puro positibo. 'No, puro po magaganda, 'di ba? Hindi po yung kasi 'pag nakikinig po tayo like halimbawa nakikinig tayo ng balita about patayan 'no or tsismis 'no, yung mga about sa artista, wala naman pong masama 'no o talagang kung gusto niyong makinig ng mga ganyan, okey lang. Pero ilagay po natin siya after 8 AM 'no, yung umaga po natin, puro positibo po yung ating munang pakinggan. Bakit po? Para yung buong araw po natin maging positibo, 'di ba? Maganda, 'di ba? At kayo po nararamdaman niyo yung buong araw niyo 'no, "Ay ano 'to, magiging maganda 'to, i-a-attract ko na lahat ng magagandang, bagay ngayong araw na 'to." 'Di ba? So, kasi mapapansin niyo, 'pag kayo nagising kayo tapos, medyo masama yung gising niyo, yung sinasabi nga na
paggising pa lang, nakasimangot na kayo, 'di ba? Tapos natisod pa kayo sa kanto ng lamisita, siyempre ano 'yun 'no, ta's paggising niyo, ang daming tambak sa lababo, medyo ano 'yun, negative 'di ba, maiinis ka agad. Kaya maganda nun, kaya nga sabi ko maganda nun umpisahan niyo ng prayer. At least 'pag nag-pray kayo, nagpasalamat kayo and everything, back positive. Yung pong negative na feeling niyo paggising niyo maano niyo masi-switch niyo sa positibo. Tapos manonood pa kayo ng mga motivational ano na ano 'di ba? Tapos makikinig kayo ng mga inspiration, 'di ba? So, umaga pa lang 'no, kahit na pangit yung gising niyo, mapapalitan po siya ng positive vibes, 'di ba? 'No, so at least hindi po magtutuloy-tuloy yung pagiging negative niyo sa buong araw, okey? Gano'n po yun. Kaya po maganda nakikinig or nanonood at nakikinig kayo ng mga motivations and inspirations, okey? Yan 'no, learn by listening to motivators and speakers. Marami po 'no, alam niyo po kasi, nung pong, nung pong nag-uumpisa ako good morning, Ma'am Nerissa, 'no, nung nag-uumpisa po kami sa ganitong negosyo noon 'no, that was 2009. Wala pang YouTube, wala pa pong, mga Spotify, wala pa po nun 'no. So, ano pong ginagawa namin 'no, may mga CD 'no, meron pong mga CD, yun po yung namin, ko sa ano, sa bahay 'no, yun po yung pinakikinggan ko pagka, pagka gusto ko ng maging positibo 'no, sa isang araw. Yun nagbabasa, nagbabasa gano'n. Gano'n po kami, gano'n po ako noon, 'no, para lang po mapalitan yung, pakiramdam na negatibo ba 'pag nagigising or paggising mo pa lang gusto mong maging positibo lahat, 'di ba? Ito po yung gawin niyo para yung buong araw niyo, ang maa-attract niyo lang ay puro positibo, okey? Okey, ito yung pang-apat 'no, write your visions, 'no, ayan 'no. So, lahat po ng inyong mga pangarap 'no, isulat po ninyo. Sabi nga po ng Panginoon, "Write the vision and make it plain." 'Di ba? Sulat niyo raw yung goals niyo, sulat niyo yung dreams niyo, sulat niyo po yung mga gusto niyong, makuha sa buhay. Ako po ito 'no, ito is yung number 1 hanggang ngayon nakikita ko yan maging diamond po sa lingkod. Yun, it's true, totoo po lahat ng successful na tao sinusulat yung kanilang dreams 'no. Ang pinakamaganda nga nito gawa po kayo ng dream board. Yung dream board po lagay niyo diyan yung gusto niyong bahay, yung gusto niyong kotse, detalyado, yung talagang litrato ng gusto niyong kotse, yung gusto niyong bahay, 'di ba? Yung pong gusto niyong savings, 'di ba? Pa-xerox niyo po marami pong picture ng pera, 'di ba? Nakita mo minsan ang daming nagpo-post sa sa social media, 'di ba? O pa-picture ta's lagay niyo sa dream board niyo. Dream destination nilagay niyo, saan niyo ba sa Disneyland, gusto niyong makapunta sa Disneyland, sa Japan, sa Korea, sa Paris, 'di ba, sa US. Lagay niyo po yung picture, ilagay niyo po sa dream board niyo, 'no. Do not discount this ano, kung kami nga po, ako ginagawa ko ito, ayan, oh, ito yung gusto kong income 36,000 oh. No, grabe 'no, isulat po ninyo. Yung iba kasi nakikita baka hindi naman totoo, corny. Totoo man yan o hindi, 'di ba, paniwalaan niyo na makakamit niyo, ma-attain niyo yan, 'di ba? Kasi kung hindi niyo po paniniwalaan, believe me, kung hindi po kayo maniniwala na makukuha niyo yung pangarap niyo, yung goals niyo through Live Good, siyempre by means of law of attraction, hindi niyo siya hindi niyo siya ma-attract, hindi niyo makukuha. Hindi kayo naniniwala, 'di ba? So, it will start with you, 'di ba? It will start with you. Kailangan paniwalaan niyo. So, write the vision, 'no?
Write your dreams and your goals. At ang sarap niyan 'no, yung 'pag sinusulat niyo po yung pangarap niyo, masarap po yan sa pakiramdam. Bakit? Kasi shine-share niyo po yan sa Panginoon 'no. Shine-share niyo po kay Lord na yung iyong dreams and goals at naniniwala ka na maa-attain mo 'to siyempre sa tulong ng Panginoon. Pero siyempre, ah, 'pag ito sinulat niyo meron din po kayong gagawing aksyon. Pero siyempre that's on a different na ibang ano po yun, ibang topic po yun. Pero right now, yan po yung sinasabi ko sa inyo, yung pagsusulat po ng dreams and goals, writing your visions, no, your visualizations, yan po ay habit ng mga successful na tao. Ginagawa po nila yan, no? Sinusulat po nila yung pangarap nila. And yes, matutupad po yan, matutupad po. So, gawin niyo po yan before 5 AM, kung nasulat niyo every 5 AM, every morning po bisitahin niyo. Every 5 AM, basahin niyo. Basahin niyo po yung mga, sinulat niyo, yung mga visions niyo, 'no? Lagi niyo pong babasahin, okey? Lagi niyo pong, ah, damdamin 'no, yung inyong mga vision everyday bago po mag 8:00 'no, tingnan niyo po lagi yang inyong, sinulat. Tingnan niyo lagi yung vision board. Kaya kung magvi-vision board po kayo, ilagay niyo po yan sa loob ng room niyo, 'no, sa paanan ng kama niyo, sa kisame niyo, 'no, para paggising pa lang, pagmulat pa lang ng mata mo, yun na agad ang nakikita mo yung vision board. Ano pong mangyayari, maa-attract niyo po yan, yung positivity, 'di ba? Pagtayo niyo pa lang magaan na yung pakiramdam niyo, bakit? Alam niyo kasi papunta kayo dun sa pangarap niyo, papunta kayo sa goals niyo. Okay? So that's the fourth 'no, habit of successful people. Write your vision, very powerful. Kahit gusto niyo, i-Google niyo 'yan 'no, very powerful po 'yan. Okay, number 5 'no, exercise. Ito po yung habit talaga ng mga successful people ano, tuwing umaga nag-e-exercise 'no, kahit po 20 minutes, hindi po kailangan matagal, hindi po kailangan pumunta kayo ng gym. Ano po 'yun, sa umaga lang po 'no. Yung iba yung ibang member like sila Ma'am Nerissa nagdidilig ng halaman, 'di ba, sa umaga. Kayo po puwede po kayong maglakad 20 minutes lang 'no, 10 minutes papunta dun sa ano, 10 minutes pabalik, that's enough. 'Di ba? Pero everyday po 'yan, 'di ba? Ngayon 'pag ginawa mo yang 20 minutes in 30 days, that's 10 hours. Malaki na po yung bagay, 'di ba, na naglalakad kayo 20 minutes everyday, tama? So exercise, kung 'yan po kaya niyo lang maglakad, okey lang po 'yun. Pero you have to do it 'no? Bakit? Kasi pagkatapos niyo mag-exercise, tataas po yung adrenaline, gaganda po yung pakiramdam niyo, believe me po 'no? Positivity or positive po yung maa-attract niyo. Kasi yung brain niyo 'no, tumaas yung adrenaline niyo and, yung pakiramdam niyo gumaan lalo na kung pinawisan kayo, 'di ba? Sarap po ng pakiramdam kasi nung nag-e-exercise, 'di ba? Nakakatanggal ng stress 'yan, 'di ba? So 'pag wala kayong stress, hindi kayo magkakasakit, maa-attract niyo pa positive, okey? So 'yan po, exercise. It doesn't matter kung matagal o konting oras, 'di ba? Importante po siguro, 15, 20 minutes, walking, brisk walking, it's enough 'no? Kung hindi naman niyo na kaya yung mga heavy exercise, yung maglakad lang po ay enough na. That's, considered an exercise po, okey? So, yan po yung 5 habits ng, successful people ano. Again, pray and then read or watch 'no, yung mga learnings 'no. Listen to motivations or inspiration. Number 4, write your visions, 'di ba? Sulat niyo po yung pangarap niyo 'no. Gawa po kayo ng dream board, pinakamaganda. Kung di naman bili kayo ng notebook at dun niyo po isulat and siyempre po yung pang-5, exercise. Okay, so yan po yung habit ng mga successful na tao na puwede niyo pong isabuhay, ilagay niyo po sa buhay niyo and believe me 'no, yung pong 5 taon na kayo ay,
para maging successful maso-shorten po niyan. Drastically po mararamdaman niyo agad yung pagbabago sa inyong buhay. Alright? Yun po yun.